Buksan ho natin ang ating Bible sa Numbers 22, 1 to 35. Numbers 22, 1 to 35. Ang tema po natin this month ay may pamagat na awakening. Siyempre, pag sinabi pong awakening, ito ho yung paggising. Kasi ho, siguro bilang mga mananampalataya, dapat ho gumigising na tayo. Okay? Sabihin mo nga sa katabi mo, tapikin mo sa balikat at sabihin mo, gising. Gising at baka natutulog na. Alam niyo ho ba nung panahon nung unang panahon, ang mga churches pala noon, dahil minsan 3 oras daw ang service, ay nagtatalaga pala yung sa mga churches noon, matagal na itong nangyari, siguro mga 18th century. Meron silang mga itinatalagang mga lingkod na meron dalang patpat. At pagka may natutulog, talagang ginigising nilang ganun, di ba? Ginigising nilang ganun. Kasi nga ho, hindi nila maiwasan na may mga natutulog sa service, siguro dahil sa haba, 3 oras daw yung service. May mga dalang patpat yan at pagka may natutulog, pupuntahan at susundutin at talagang gigisingin. Okay? Yung ating mga kalalakihan, ihanda ang patpat. Wala akong patpat. Wala ho. Ibig sabihin, talagang minsan may mga natutulog, physical. Minsan di naiiwasan. Minsan naman sinasadya. Spiritually ganyan din eh. Minsan natutulog tayo eh. Kaya dapat gumigising. At may ginagamit ang Diyos na tayo po ay gisingin. At sana po sa mga message natin this month, gamitin to ng Lord upang tayo po ay gisingin. Amen? Pwede ho bang ganito palakpakang may kasamang hallelujah tayo Pagpalakpak natin, pagtaas ko ng kamay, magsasay tayo ng hallelujah. Sabay-sabay tayo para may unity Okay? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! 1, 2, 3, go! Hallelujah! Iyon. At yan po ay papuri natin kay Lord. Ako'y natutuwa kanina sapagkat medyo doon sa pasimula ng ating service ay tayo po'y medyo marami na. Ibig sabihin, natututo na tayo at nandito po tayo sa time ng worship. Pinagpapahalagahan ho natin ang pagsamba kay Lord sa pamamagitan ng ating mga awitin. Ngayon, dito ho sa pagkakataong ito, medyo mahaba po ito, 1 to 35, pero bigyan muna natin ng introduction. Ito ho'y patungkol kay Balak. Saka ho itong si Balaam. Ito hong si Balak, siya po yung king of Moab. At siya po'y natatakot sa bansang Israel. Tatakot niyang labanan ang bansang Israel. Siyempre dahil doon sa nabalitaan niya na ang bansang Israel ay nalupig na yung mga bansa, mga lupain na nakapalibot sa kanya. At naniniwala siya na ang bansang Israel ay pinapatnubayan ng Espiritu. Isang Espiritu ang nag-guide sa bansang Israel. At alam naman natin kung sino yun. Si Yahweh, ang tunay na Diyos. So, ang ginawa niya, nireduce niya yung battle doon sa spiritual level. So nilabanan niya, gusto niyang labanan ng bansang Israel sa laban doon sa spiritual na level. Okay. Kaya nga dito hinire niya, gusto niyang i-hire. Ito pong si Balaam. Sino si Balaam? Alam niyo si Balaam ay hindi ho siya propeta talaga ng Diyos. Siya po ay paganong propeta. Pero bagamat paganong propeta, pag sinabing paganong propeta, naniniwala siya sa iba't ibang klase ng Diyos. At dahil nga paganong propeta itong si Balaam, sa isang banda naniniwala din siya sa Diyos ng Israel. Sa Diyos ng Israel. Kaya alam niyo dito sa pagkakataong ito, pag-uusapan natin, kasi ito hong si Balaam ay ginamit ng Lord upang turuan tayo bilang mga mananampalataya ng isang katotohanan. Ng isang katotohanan. Tingnan natin ang verse 1. Sabi dito, Then the Israelites traveled to the plains of Moab
and camped along the Jordan across from Jericho. Now Balak, son of Zippor, saw all that Israel had done to the Amorites, and Moab was terrified because there were so many people. Indeed, Moab was filled with dread because of the Israelites. The Moabites said to the elders of Midian, This horde is going to lick up everything around us, as an ox licks up the grass of the field. So Balak, son of Zippor, who was king of Moab at the time, sent messengers to summon Balaam, son of Beor, who was at Petor near the Euphrates River in his native land. Balak said, A people has come out of Egypt. They cover the face of the land and have settled next to me. Now come and put a curse on these people. Gusto ho niya na sumpain ito hong si Balaam, ito pong bansang Israel. Because they are too powerful for me. Perhaps then I will be able to defeat them and drive them out of the land. For I know that whoever you bless is blessed, and whoever you curse is cursed. Gusto ho nito pong si Balak na sumpain ni Balaam ang bansang Israel, sapagkat naniniwala po siya na ito pong si Balaam ay isang propeta. At pagka ho kinusumpa ang isang grupo, ay nasusumpa nga ang isang grupo. Verse 7, The elders of Moab and Midian left talking with them the fee for divination. When they come to Balaam, they told him what Balak had said. Spend the night here. Balaam said to them, And I will report back to you with the answer the Lord gives me. So the Moabite officials stayed with him. So yun hong mga sinugo ni Balak ay pumunta kay Balaam at nag-stay kay Balaam ng isang araw, sapagkat itong si Balaam ay sinasabi niya, hayaan niyo munang pakinggan ko ang sinasabi ng Diyos kung susumpain ang bansang Israel o hindi. God came to Balaam and asked, Who are these men with you? Balaam said to God, Balak, son of Zippor, king of Moab, sent me this message. A people that has come out of Egypt covers the face of the land. Now come and put a curse on them for me. Perhaps then I will be able to fight them and drive them away. But God said to Balaam, Do not go with them. You must not put a curse on those people because they are blessed. So dito winarningan ho ng Diyos, ito hong si Balaam. Nangungusap po siya kay Balaam. At alam niyo ho, sa isip ni Balaam ay isa lang sa mga Diyos ang nangungusap sa kanya. Pero hindi niya alam yun ang tunay na Diyos. Kasi nga naniniwala siya sa iba't ibang klase ng Diyos eh. Pero anyway, kumilos ang Diyos upang sa ganun ay ipagtanggol ang bansang Israel. Ang sabi ng Lord sa kanya, huwag mong sumpain. The next morning, Balaam got up, said to Balak official, Go back to your own country, for the Lord has refused to let me go with you. So the Moabite official returned to Balak and said, Balaam refused to come with us. Then Balak sent other officials more numerous, more distinguished than the first. Nagpadala uli. Dahil hindi sumama si Balaam, nagpadala uli ng delegates. Ito pong si Balak. Talagang may balak itong si Balak. They came to Balaam and said, This is what Balak, son of Zippor, says, Do not let anything keep you from coming to me, because I will reward you handsomely, and do whatever you say. Come and put a curse on these people for me. But Balaam answered them, Even if Balak gave me all the silver and gold in his palace, I could not do anything great or small to go beyond the command of the Lord my God. Now, spend the night here so that I can find out what else the Lord will tell me. That night, God came to Balaam and said, Since these men have come to summon you, go with them, but do only what I tell you. Ano ba ang isang lesson na atin pong makikita dito? Isang lesson hong makikita natin dito ay yung pagkakasala ho nito pong si Balaam. Ito pong si Balak, king of Moab,
nagpadala ng isang delegado. At alam niyo, tumigil ho ng isang araw doon po kay Balaam. Sapagkat sinasabi niya, mag-i-inquire muna ako sa Lord kung talagang gusto ng Diyos na sumpain ko ang bansang Israel. Kasi nga, ang gusto ho ni Balak ay talagang sumpain niya ang bansang Israel. Pero, tinanggihan nito pong si Balaam. Sapagkat ang sabi ng Diyos, huwag mong intindihan yan, huwag mong sumpain ang bansang Israel, huwag kang sumama sa kanila. Pero alam niyo bang hindi sumerender ito pong si Balak? Nagpadala pa ng second delegates. At yung second delegate ay mas kilala siguro, mas kinikilala doon sa kanilang bayan, at meron pong malaking reward na dala. Alam niyo bang si Balak was a picture of Satan? Kasi itong si Satan, parang si Balak yan. Maraming balak sa buhay natin. Marami siyang balak sa buhay natin. Pagka ikaw tinukso ni Satan, hindi ka nadala sa isang pagtukso. Tandaan mo, there will be second and third na ikaw ay babalikan ni Satan. Kaya, huwag kang maging komportable sa unang tukso na napagtagumpayan mo. Kasi darating at darating ang time. Itong si Satan ay aalukin ka ng mas maganda, aalukin ka ng mas malaki. Kung iyan ay nung una, kung ikay lalaki, ang tukso'y maganda ngayon, alam niyo sa pangalawa, sa pangatlo, mas maganda at mas maganda ang ihaharap sa iyo ni Satan. Pero dito, alam mo natin, nung una, nireject. Nireject. Kaya yung pangalawa, nakita natin mas maganda. Para kasing ahente yan. Sino dito yung nakakausap na ng ahente ng isang produkto? Hindi ka nakuha nung una, pero matiyaga. Laging nasa iyo. Lagi kang sinusundan. Nakuha ka tuloy. At parang ganun si Satan. Bubuntutan ka niyan hanggang sa ikaw ay makuha. Pero siyempre bilang mga mananampalataya, dapat patuloy tayong tumatanggi sa anumang bagay na inaalok ni Satan. Alam ni Balaam ang will of God about cursing Israel. Ayaw ng Diyos na i-curse ang Israel. So, yung unang delegado, alam na nila. Alam na nila ang stand nito pong si Balaam. Pero alam niyo bang hindi pa rin sila naniwala? Siguro sabi nila, baka naman maliit ang alok. O baka naman hindi tayo naging mas magandang ang presentation natin nung una. Gandahan natin ang presentation ngayon. Ganun si Satan eh. Pagka sa una hindi ka nakuha, gagandahan ng pangalawang presentation, gagandahan ng pangatlong presentation. Dito sa verse 19, sabi diyan, even if Balak gave me his palace, filled with silver and gold, I could not do anything great or small to go beyond the command of the Lord my God. Alam niyo ba dito sa second delegate, ito pong si Balaam ay medyo natukso na. At nag-desire na doon sa inaalok nitong pangalawang delegado. At doon sa verse 19, para sabi niya, miski na ibigay sa akin ni Balak ang kanyang palasyo at silver and gold, maliit man yan o malaki, hindi pa rin ako sasaway sa kalooban ng Diyos. Ang tanong, bakit nag-suggest ka pa? Di ba? Miski na buong palasyo, o kaya silver and gold, hindi pa rin ako. Hindi pa rin ako susunod sa gusto niya. Ngayon, ang tanong bakit niya sinabi pa ito? Baka naman ito'y suggestion. Sino dito yung halimbawa? May bumisita sa'yo, kaibigan mo, galing US. Galing US, di ba? Nung bumisita sa'yo dahil kaibigan mo, sabi mo, hindi ba maraming chocolate sa US? Hindi ba maraming imported doon?
Yung bang, siyempre, at the back of your mind, nagsasuggest ka kung ano yung ibibigay sa iyo minsan, di ba? O halimbawa, ikay bisita sa isang lugar. Sabi mo, ay wag mo na akong ibili ng Coke. Kung gusto mo, wag mo na akong ibili ng Royal man lang o Sarsi man lang. Ay wag ka nang bumili ng cake. Wag ka nang bumili ng cake. Yung ulam, miski wag ng litsong manok, ha? Miski wag ng litsong manok. Bakit mo pa sinabi yun? Maybe you are suggesting something, di ba? Dito si Balaam, inalaw niya yung delegate na, yung mga pangalawang delegado na mag-overnight sa kanya. Hindi ba, nung una nga, tinanggihan na niya. At ang sabi niya, hindi pwede. So alam na niya yung stand ng Lord. Hindi pwede. Pero bakit pinag-stay pa niya ng isang araw? Isang gabi, pinatulog pa niya doon sa kanyang bahay. Ano lesson dito? Don't entertain sins in our lives. Don't allow them to stay. Alam niyo, kung merong mga nagtatangkang kasalanan sa buhay natin, huwag niyo nang ialaw na mag-stay ng overnight sa buhay ninyo. Nagbabalak pa lang siya, nagpapaalam pa lang, pwede bang matulog dito? Okay lang bang matulog dito? Tanggihan mo na huwag matulog sa buhay mo. Bakit? Kasi pagka natulog yan sa buhay mo, para mo na siyang inalaw na mag-stay sa buong buhay mo. Alam na ho natin kung ano yung kasalanan, kung ano yung sin. Tulad ni Balak o ni Balaam, alam na niya kung ano yung kalooban ng Lord. Ayaw ng Lord yun. Alam mo rin yan, alam mo rin ayaw ng Lord yung bagay na yan. So don't allow them to stay, yung mga sin na yan. Kasi tandaan ninyo, pagka ang kasalanan tiningnan mo at tinitigan mo, the more you see it, the better it looks. Habang tinitingnan mo yan, nagiging maganda yan. Nagiging masarap yan sa'yo. Parang si Eva, nung tingnan yung bunga ng kaalaman at mabuti at masama, ang problema niya, nung tingnan niya, tinitigan pa niya. Kaya naging desire sa buhay niya, kinain tuloy niya. Pagka may mga kasalanang nandyan sa buhay natin, huwag mo nang titigan. Di ba lagi yung sinasabi, yung second look, yun ang masama. Yung first look, okay lang yan, hindi mo na iwasang tingnan. Yung second look, yun ang masama. Di ba? Nakita mo yung bold. Di ba? Sa computer, may nakita kang site ng bold. Nakita mo. Ay ba, nung nawala, ay huwag mo nang babalikan. Baka naman nakita mo yung bold. Okay? Baka naman binalikan mo pa. Ano? May nagsabi, pastor, yung second look naman ang masama sa first look, tititigan ko na para okay na. Hindi ho ganun. Ibig sabihin, huwag nyo nang iaalaw sa buhay ninyo yung bagay na yan. Marami hong Kristiyano, alam na yung kalooban ng Lord. Pero hindi ho na tututong lumaban sa mga kasalanan na nagtatangka doon sa buhay niya. Alam niyo ba, pagka ang temptation if not resisted, soon becomes necessity. Pagka ang temptation hindi mo ni-resist sa buhay mo, makikita mo darating ang time, magiging necessity na ng buhay mo yan. Tingnan ninyo yung may nakausap ako minsan. Nagtanong lang siya about do sa site. Yung bang parang may nabanggit lang. May nabanggit lang yung kausap niya about do sa site ng bold. Bold sa computer. Site. Aba, sabi niya parang nagiging curious na ako. Naging curious daw siya. Nabisita tuloy niya. Pero nagrepent naman siya. Pero dumating ang time, nguntik na siyang mahook. Bakit?
Nagsimula sa suggestion. Binisita. Ibig sabihin, hindi ni-resist ka agad eh. Kaya dumating ang time, naging panganib na maging necessity, yung bang babalik-balikan mo na at dadayain ka na ni Satan na kailangan mo yan. Kaya kung mayroong mga kasalanang nagtatangka sa buhay natin, kaagad-agad, resist na natin. Huwag mo nang pag-stayin doon sa buhay mo. Kung meron kang non-Christian boyfriend, girlfriend, isuko mo na yan. Isuko mo na. Huwag ka na magpadala-dalawang isip pa. Right away, isuko mo na sa Panginoon. Huwag mo na sabihin, Pastor, pinagpe-pray ko pa eh. Tunay naman, hindi mo naman pinagpe-pray, pinatatagal mo pa. Hindi mo na kinakailangan ipag-pray kung ano yung kalooban ng Lord. Tandaan mo yan. Di ba? Pinagpe-pray ba paano kung ikay magbo-boyfriend, mag-girlfriend na non-Christian, nasa Bible na yun, 2 Corinthians 6:14. Hindi mo na kinakailangan ipag-pray yan. Panginoon, may nanliligaw sa akin, non-Christian. Lord, sasagutin ko ba ito o hindi? Hindi mo na kinakailangan ipag-pray yun. Parang si Balaam, alam na niya yung kalooban ng Diyos. Alam mo na yung kalooban ng Diyos dyan. Mga kabataan, can you say amen? Iba, hindi pa alam. Bakit pumayag ka na ligawan? Non-Christian nga. Pinagpe-pray ko, pastor eh. Maraming gusto maging godly at the same time, sinner. Naalala ko yung isang bata, sabi niya, Nay, pwede ho bang maligo ako doon sa sapa? Sabi ng nanay, anak, ang sabi ko sa iyo, huwag ka nang maliligo dyan sa sapang yan. Pag ikaw ay nahuli kong naligo sa sapang yan, papaluin kita. Sabi niya, sige po na, hindi na po. Pero Nay, pwede ho ba makipaglaro ako? Lalabas lang po ako. Sabi nung nanay, sige, labas ka lang, pero huwag kang makikipaglaro ka lang, pero huwag kang maliligo sa sapa. Opo, mami. Opo, nanay. Alam niyo, paglabas niya, nagbaon ng short. Bakit? Kasi kung sakali man na ako'y piliting maligo sa sapa ng mga kaibigan ko, may short na ako. Marami, aayaw-ayaw, pero may baong short. Ibig sabihin, pagka sinabing ng Lord, ayaw, mali, ayaw, wag mo nang patuloyin ng overnight sa buhay mo. Alam niyo, minsan, the reason na inaalaw ho nating magstay overnight sa buhay natin, sa bahay natin, ay yung desire sa pabuya. Ito hong si Balaam, nagkaroon siya ng desire doon sa pabuya. Kaya pinag-stay niya ng overnight yung pangalawang delegado. Alam niyo, spiritually, yung tinitingnan nating pabuya, actually, hindi naman pabuya yan eh. Pandaraya yan ni Satan. Hindi pabuya yun. Yung ikaw ay magiging masarap, yung karanasan mo, okay, hindi ho pabuya yung pandaraya ni Satan yan. Sa una lang yan. At darating ang time, pahihirapan ka na yan. Minsan ang dahilan kung bakit tayo nagiging pabaya sa spiritual life natin ay dahil doon sa tinitingnan nating mga pabuya. Yung nasa isipan nating sarap, na sa isipan nating ganda, pero hindi po ganun yun. Yun ho'y consequences. Yun ho'y pagpalo ng Lord sa buhay natin. Kaya alam niyo ho, dapat anuman po yan, anong uri man ng kasalanan yan, hindi pinag-stay overnight sa buhay natin. Pangalawa, sa verse 21, sabi dito, medyo marami po ito, kaya basahin po natin. Balaam got up in the morning, saddled his donkey, and went with the Moabite officials. But God was very angry when he went. And the angel of the Lord stood in the road to oppose him. Balaam was riding on his donkey, and his 2 servants were with him. Alam niyo ho dito, sumama si Balaam doon po sa pangalawang delegado.
Pero ayaw ho ng Diyos yun. Ayaw ho ng Lord yun. Pero sumama pa rin ho siya. Maybe pinayagan siya ng Lord, pero dahil nga matigas ang ulo niya, alam ng Lord na hindi niya mapipigil itong si Balaam, pero sabi niya, huwag mong i-curse ang bansang Israel. At alam niyo ho, dahil nga alam niya, ang puso nito pong si Balaam, i-curse ang bansang Israel eh. Kaya, nung papunta si Balaam kasama yung mga pangalawang delegado, alam niyo ho bang winarningan siya ng Lord? Winarningan siya ng Panginoon. At ang sabi ho dito sa verse 22, may mga nagpakitang anghel doon ho sa donkey. At talagang dahil nakikita yung anghel doon sa dadaanan, hindi ho talaga tumuloy. Ayaw tumuloy nung pong donkey. At dahil nga matigas ang ulo nito pong si Balaam, sabi ho dito sa, when the donkey saw the angel of the Lord, 23, standing in the road with a drawn sword in his hand, it turned off the road into a field. Balaam beat it to get it back on the road. Nakita ho natin dito, nakita yung anghel, pinapalo pa niya yung kanyang donkey upang bumalik sapagkat lumilihis nga ho ng daan. Then the angel of the Lord stood in a narrow path through the vineyards with walls on both sides. When the donkey saw the angel of the Lord, it pressed close to the wall, crushing Balaam's foot against it, so he beat the donkey again. Then the angel of the Lord moved on ahead and stood in a narrow place where there was no room to turn, either to the right or to the left. When the donkey saw the angel of the Lord, it lay down under Balaam, and he was angry and beat it with his staff. Pinalo ng pinalo, yun hong donkey niya. Then the Lord opened the donkey's mouth. Dito makita natin, hindi pa rin niya mag-get yung warning. Hindi pa rin siya magising. Hindi pa rin siya magising doon sa kanyang kasalanan. Doon sa kanyang pagkakamali. Alam niyo bang tinindihan ng Lord yun hong warning? Dito ho, nagsalita na yun hong donkey. Sabi nung donkey, what have I done to you? Make you beat me these 3 times. Nagsalita na. Sa 29, Balaam answered the donkey, you have made a fool of me. If I had a sword in my hand, I would kill you right now. The donkey said to Balaam, am I not your own donkey, which you have always ridden to this day? Have I been in the habit of doing this for you? No, he said. Nakita natin, nagkaroon ng conversation between Balaam and yung donkey niya. Isipin ninyo, bakit hindi nagtaka itong si Balaam? Nagsasalita na yung donkey. Parang hindi pa niya rin mag-get na wina-warningan siya na huwag tumuloy at huwag i-curse ang bansang Israel. Alam niyo ang sagot doon? Dahil sa pagkahumaling sa upa. Dahil sa pagkahumaling doon sa pabuya na kanyang makakamtan. Na parang yung mga warning na ibinibigay sa kanya, huwag kang tumuloy, ay hindi na ho niya iniintindi. Nagsalita na nga, intindi ng warning, nagsalita na nga ho yung donkey. Pero hindi pa ho niya mag-get yun hong warning ng Lord. Then the Lord opened Balaam's eyes, and he saw the angel of the Lord standing in the road with his sword drawn. So he bowed low and fell face down. The angel of the Lord asked him, why have you beaten your donkey this 3 times? I have come here to oppose you because your path is reckless one before me. The donkey saw me and turned away from me these 3 times. If I had not turned away, I would certainly have killed you by now, but I would have spared it. Balaam said to the angel of the Lord, I have sinned. I do not realize you were standing on the road to oppose me. Now, if you are displeased, I will go back. The angel of the Lord said to Balaam, go with them, but speak only what I tell you. Balaam went with Balak's official. At dito ho, dahil sa warning na yun, na itama yung kanyang Balak na sumpain ang bansang Israel. Alam niyo, minsan ho, inaalaw ng Diyos. Tulad ho ni Balaam,
yung mga bagay na gusto nating mangyari. Kasi alam niyo ang dahilan kung bakit? Alam niyang hindi na niya mababago ang ating kaisipan. Bakit ka nasa kasalanan ngayon? Bakit patuloy ka pa rin gumagawa ng mali sa harapan ng Panginoon, ng kasalanan sa harapan ng Panginoon? Hindi gusto ng Lord yan. Pero wala nang magawa ang Lord sa iyo sapagkat matigas ang ulo ho natin. Tulad ni Balaam. Alam niyo ang tawag doon ay tinatawag na permissive will, but not perfect will of God. Tandaan ninyo, ang guidance and protection of God ay nandun sa perfect will ng Lord. Hindi doon sa permissive will ng God. Nandun sa perfect will of God. Nandoon ang kanyang guidance, nandoon ang kanyang blessing. Hindi ho natin mararanasan ng pagpapala, mararanasan ng proteksyon kung ang nasa iyo ay permissive will lang. Kung nandun ka sa kasalanan, nandun ka sa buhay na pangit. Dito ho, sumama si Balaam kay Balak. Ano ho? Doon sa pangalawang delegado, na alam ng Diyos na ang desire ng heart niya, ni Balaam ay i-curse na talaga ang Israel dahil doon sa reward na kanyang makukuha. Pero makikita ho natin dito, ginamit ng Diyos yung donkey upang sa ganon warningan ito hong si Balaam. Nung una, hindi niya makuha yung warning ng Lord. Alam niyo ba ginawa ng Diyos? Tinindihan ng warning. Nagsalita na yung donkey, nagpakita na yung angel, saka lang niya nakuha yung warning. Kamusta, mga kapatid? Alam niyo bang ganyan din minsan ang pagkilos ng Lord sa atin? May mga warning. May mga ginagamit siya para gisingin ka doon sa kalagayan mong pangit. Doon sa ginagawa mong kasalanan. Doon sa lugar na naroon ka, gusto ng Diyos, alisin ka riyan. May mga donkeys. May mga instrumento ang Lord upang gisingin tayo. Dito ang ginamit niya instrumento ay isang donkey. Naalala niyo ba yung kwento ko ng isang baka tumatawid ng karsada? May parating na sasakyan, kotse. Yung baka, nung nakitang parating yung sasakyan, tumatawid siya, tigil doon sa gitna. Siyempre, ang tendency ng kotse, magbusina. Kaya sabi ng driver, beep! Sabi daw ng baka, mo. Siyempre, magbubusina uli. Yung driver, beep! Ang sabi ho nung baka, mo. Pangatlo, nagbusina. Ang sabi ng baka, mo. Bakit? Hindi niya mag-get siyempre, baka yun Pero tayo, hindi ka baka. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi ka baka. Ha? Sabihin mo uli, mo. Hindi ka baka. May mga busina ang Lord. Ilang beses ka nang binubusinahan. Dapat, pakinggan mo na yung businang yan. Dapat nakukuha na natin yung warning ng Lord. Minsan ho kasi sa pagkuhumaling sa kasalanan, wina-warningan ng Diyos, hindi pa rin pinapansin. Sabi ng Lord sa kanya, hindi ka nag-share ng gospel, wala kang nadadalang kaluluwa sa akin. Wina-warningan ka. Minsan makita mo, hindi ka na pinagpapala ng Lord, hindi ka na, may mga warning Dapat, yung businang yan, naririnig ho natin. Alam niyo ba ang sa buhay natin, may mga nagsisilbing donkey. May nagsisilbing panggising ang Lord sa buhay natin, spiritually. Siyempre, tao. Di ba? Tao. Yung mga tao na ginagamit sa atin upang gisingin ka, mahal mo sa buhay, kaibigan mo, kapatiran. Hindi lang yun. Yung mga leader mo, cell leader mo, ginagamit yan ng Lord upang warningan ka, upang gisingin ka. Alam niyo, minsan nga, isang magandang panggising ganito Naalala ko si Pastor Oriel. Siya po ay, nung siya Boy Scout daw, nung siya nag-aaral pa lang elementary, Boy Scout daw, nag-camp daw sila. Siguro gabi na, natutulog na lahat.
Hindi niya parang dumating sa isipan niya na magsiga doon sa loob ng tent niya. Habang natutulog lahat. Nagsiga siya sa loob ng tent niya. Alam niyo, bigla doon lumaki yung siga. Nasunog ang tent niya. Gising lahat. Gumising lahat. Bakit? May nasusunog na tent. Alam niyo ba ang magandang panggising? Ang magandang panggising ay ikaw na isang leader, na ikaw na tinitingala dito sa church na ito at tinitingnan bilang isang leader, dapat ikaw ay nasusunog. At tsak gising ang pinamumunuan mo. Ika'y nag-iinit. Sabihin mo nga sa katabi mong leader, sunugin ka. Ibig sabihin, gising yan. Pagka ika'y nag-iinit, ika'y nag-aapoy, espiritual, gising, tsak ang mga miyembro mo. Alala ko yung isang mananampalataya. Tagal na niyang Kristiyano. May bisyo siya. Naninigarilyo siya. Alam niyo ba yung maliit niyang anak, yung bunso niyang anak, na uutal-utal pa. Lapit sa kanya. Sabi niya, Daddy, di po ba Kristiyano kayo? Oh, sabi niya, anak ko, Kristiyano ako. Bakit po naninigarilyo pa kayo? Doon nagising siya. Naisuko yung lahat kay Kristo. Siguro isang event, kakaibang pangyayari sa buhay mo na nagsisilbing donkey mo para gisingin ka. Maybe Christian song. Habang tayo nagpupuri, umaawit kay Lord, mayroong isang lyrics ng isang kanta na talagang nag-minister sa'yo. Warning yon. O sermon ng pastor sa pulpito. Nasaktan ka, baka warning. Hindi ka pinatatamaan ng pastor. No, tinitira ka ng pastor. Kung nasaktan ka, warning. Alam niyo, dito yung donkey ni Balaam, imbis na intindihin niya, bakit? Ilang beses na ayaw tumuloy? Bakit pinapalo ka na? Bakit ayaw pa rin tumuloy? Dapat iniisip niya yun eh. Dapat iniintindi niya yung kakaibang nangyayari. Pero hindi eh. Ang ginawa niya sa donkey niya, imbis na intindihin, pinalo pa niya yung donkey niya. Dito tinatama na eh. Ano? Tinatama ka na. Nung isang donkey nandun sa buhay mo, baka ang ginagawa mo, sinasaktan mo pa, inaaway mo pa. At iniiwan mo pa, itinatama ka na. Si Moses, nung bumaba sa bundok, nagliliwanag ang muka, hindi niya napansin. Galing siya sa presence ng Lord, pagbaba niya ng bundok, hindi niya napansin, nagliliwanag ang muka niya, ang nakapansin ang bansang Israel. Kasi tandaan natin, nagliliwanag ang mukha mo, may problema ang mukha mo, minsan hindi mo napapansin, iba ang nakakapansin. Kaya kailangan minsan natin ng donkey, kailangan natin minsan ng nagsisilbing panggising natin doon sa buhay natin. May similarity si Saul saka si David. Si David may Nathan, si Saul may Samuel. Pero ang problema, yung Saul ni Samuel, o yung Samuel ni Saul, hindi niya pinakinggan. Pero yung Nathan ni David, pinakinggan niya. At alam niyo bang isa nga sa mga anak ni David, pinangalanan pa niyang Nathan. Bakit? He loves Nathan. Sino si Nathan? Yung isang propeta na nagsabi sa kanya ng kanyang pagkakamali na pinakinggan niya at dahil pinakinggan niya ang propetang ito, naayos ang kanyang buhay. Isang Nathan, isang kaibigan na may dumi ka sa muka, sinabihan ka, kasi ayaw niya na lumabas kang kahiyahiya. Ayaw niya na masira ang buhay mo. Alam niyo, si David, minahal yung Nathan na yon. Dapat ganun tayo. Minamahal natin ang mga Nathan na nagsisilbing dahilan upang tayo po ay gisingin. At siyempre, kung ikaw naman ang donkey, kung ikaw naman ang Nathan sa iba, ay dapat pag-igihin mo naman ang pagiging Nathan mo.
At alam niyo ho ba, ang pagiging Nathan mo, yung sinasabi ko, dapat nag-aapoy ka. Bilang isang Nathan, sinusunod mo ang kalooban ng Diyos. At pagka kinokompront mo ang isang Kristiyano, ang isang miyembro, hindi ho dapat confrontation, kundi carefrontation. Tayong lahat tumayo. Dito po sa pinag-usapan natin, bakit may warning? Bakit mayroong mga panggising na ginagamit ang Lord sa buhay natin? Because God wants a sincere desire to leave your sin. Isang sincere desire na talagang tatalikuran mo na ang iyong kasalanan. Marami kasi wala nang boyfriend na non-Christian. Kasi iniwan siya. Hindi niya iniwan, kundi siya iniwan. Sila pa rin kung hindi siya iniwan. Walang sincere desire na talagang iwanan ang kasalanan. Kung hindi nagkasakit, hindi titigil sa bisyo. Anyway, sa isang banda, maganda na rin yun. Kasi pinakinggan niya yung warning ng Lord sa kanyang buhay. Pero alam niyo ang gusto ng Lord? Sincere desire. Sa unang warning pa lang, papakinggan na natin si Lord. Sa unang panggising pa lang, papakinggan na natin si Lord. Alam niyo bang si David nag-stay sa throne? Hindi tulad ni Saul, nawala sa kanya ang trono. Si David nag-stay doon sa throne because he loves Nathan. Because mahal niya si Nathan. Mahal niya yung kanyang donkey, spiritual. Alam niyo ho, kung minamahal ninyo ang Word of God, mga message dito sa unahan, kung minamahal ninyo ang inyong mga leader na nagtatama sa inyo, kung minamahal nyo yung mga pampagising na ginagamit ng Diyos sa buhay ninyo, mag-i-stay kayo sa trono ng pagpapala ng Diyos sa buhay ninyo. Alam niyo ang dahilan kung bakit minsan nagkakaroon tayo ng problema, it's because binawarningan na tayo ng Lord, hindi pa natin pinakikinggan. Lord, this month, our team is awakening. Lord, help us to awaken from our sin, O God. Yung pong mga mali sa buhay namin. Awaken us doon sa place na ayaw mo sa buhay namin. Gusto mong umalis po kami riyan, Panginoong Yesus. And also awaken us, O God, sa paglilingkod. Kung kami, Panginoon, hindi nagiging mainit sa paglilingkod, Lord, kami po ay gisingin mo, Panginoon. At kung merong mga kasalanan sa oras na ito, na alam mo na nag-i-stay sa buhay ng iyong mga anak, gisingin po niyo sila. Nahayaan na ang kasalanan iyan ay lumayas sa kanilang mga buhay. Kasi Panginoon, pagka pinanatili nila sa buhay nila yan, it becomes a necessity. Mahihirapan sila. May consequences. May problemang mangyayari. May palo ng mangyayari sa buhay namin, Lord. Kaya sa pagkakataon pong ito kaming lahat, all of us, O God, we surrender our lives to you. Lord, tingnan mo, check it, O God, kung may mga nag-i-stay na sin sa buhay namin. Tulungan mo kaming paalisin ito right now. Palayasin sa buhay namin, Panginoong Yesus. Thank you, Lord, for this message, O God.
Thank you for this awakening message, O God. At hayaan mo, Lord, na pagising kami. Hayaan mo, Lord, na magising kami, Panginoon. And I know, kumikilos ka sa puso't isipan ng bawat isa rito. Meron kang ginigising sa bawat isa sa amin na naririto. Meron kang plano sa buhay namin na hindi maganap-ganap sapagkat tulog kami. Hindi kami gising spiritually, Lord. May mga pagpapalang hindi mangyari-yari sapagkat tulog kami, Lord. Gisingin mo kami, Panginoon Jesus. Lord, salamat po. Napakabuti mo. Patuloy kang gumawa sa buhay ng iyong pong mga anak. Thank you, God. Thank you, Jesus. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen, 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 Amen.